Eden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang Beat. While the event anya was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos. Yung mainstream media, mga kababayan, may media box sila. Kami naman ng mga vloggers, may media box din kami. Vlogger and upholding a free press. Wala man pong sinisikil na pamamahayag. Kaya nga pinapalitan, magpadala na lang yung Net25 ng bago. Cowards, gag order. Why Malacanang daw? Fears Eden Santos. Sabi niya dito, itong optics through the assistance of the Movement Against Disinformation or MAD. This legal action niya is necessary response to a series of baseless, malicious, and deeply personal online attacks that have nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Eden Santos, yung reporter po ng Net25 at member ng Malacanang Press Corps. Pinatatanggal ng Presidential Communications Office. Ayan ang balita ngayon pa lang. Ayan si Eden Santos. Eden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang Beat. Napakakulit kasi po itong reporter na to. Ito yung sinasabi natin na pag nagtanong po, paulit-ulit, yung sinusupalpal ni Yossi Castro palagi. Kasi paulit-ulit. Kaya sabi ni Yossi, paulit-ulit. At saka ugaling atribida po. Alam natin kasi yung association niya. Yung company niya, Net25. Pag-ari ng Iglesia ni Cristo. Alam naman ninyo kung sinong sinusupport ng Iglesia ni Cristo, di ba? Bakit naman niya Mr. Maravillas pinatatanggal? May breach of protocol kasi po sa kakulitan ng babaeng ito. Tama naman po na i-request ng PCO na palitan. Kasi hindi lang once, but twice na ginawa niya yung breach of security protocol. Pero siyempre, mga kababayan, papalag sigurado yung kanilang istasyon, saka siyempre, yung kampo ng mga Duterte. Malamang mamaya or bukas, mga kababayan, ito yung magiging topic ng mga DDS vloggers. Sasabihin na naman po nila, paninikil ito ng press freedom. Paano paninikil ng press freedom na yung request, palitan man lang? Hindi sinabing bawal na yung Net25 nagpadalang reporter sa Palasyo Malacanang. Palitan lang yung tao kasi hindi sumusunod po sa protocol. Eden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang Beat. Nagpadala ng DIHAM ang Presidential Communications Office sa pamunuan ng Net25 upang hilingin na tanggalin na at palitan ang Malacanang Beat reporter na si Eden Santos. Sa liham na may pitsang Hunyo 27, 2025, lumabag daw sa coverage protocol si Santos nang lapitan umano nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Kapas Tarlac noong Hunyo 25. Parang yung pagsunog yata ito na bilyon-bilyong halaga ng shabu. So sabi sa sulat ng PCO, while the event anya was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory 25-1 MA 2509 in approaching the President directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue. So tama po yung aksyon ng PCO. Kahit nga kami na mga vloggers, pag na-invite sa Palasyo Malacanang, may naka-assign lang na media box ang tawag. Yung mainstream media, mga kababayan, may media box sila. Kami naman ng mga vloggers, may media box din kami. Vlogger, social media box. Bakit niya, Mr. Maravillas, yung pumunta kayo ni Mrs. mo sa Palasyo Malacanang? Nakaangkla pa si Mrs. mo kay Presidente. Nang i-approach namin po, hindi kami sinaway ng presidential security. Kilala ako ng PSG. Nanonood palagi sa akin yung PSG. Bicolano. Pag nakita ko, Mr. Maravillas, halika na dito ka. Dito. At saka lumapit naman kasi, mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung lumapit sa amin. Di ba? Yan ang pagkakaiba namin mga kababayan sa mainstream media.
And siguro kung halimbawa yung presidente lumapit sa mga reporters mismo, pwede kayong lumapit ng direkta. Gano'n naman po, may protocol nga. At hindi lang isang beses mga kababayan, ginawa ito ni Miss Eden Santos 2 beses. Hindi naman po pwede mga kababayan na ilagay natin sa panganib yung ating Pangulo. Security protocol nga eh. Lalo pa yung si Eden Santos po, hindi friendly at alam na kung sino yung sinusupport ni Eden Santos. Kahit man po sino, mag-iingat, baka malusutan yung ating Pangulo. Kasi iba man ang Pangulo ni Eden Santos. Ang kinikilalang Pangulo, mga kababayan. Laging kontra po, yung mga tanong, laging balagbak. Pabalagbak, pakinggan ninyo. Kaya hindi na natin mapapakinggan mga kababayan kasi ni-request ng Palasyo Malacanang, palitan niya ninyo itong reporter ninyo. Kasi pasaway. Not once but twice ginawa. So sabi ng PCO, strict courtesy niya in decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Ayon sa PCO, hindi umano ito ang unang pagkakataon na dumabag sa naturang protocol si Santos. Kaugnay nito, hiniling ng PCO sa Net25 na palitan si Santos. It is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang, sabi po ng PCO. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will be admonished. Dagdag pa nila. Ito yung liham, mga kababayan, yung sulat na pinadala sa Net25 News Chief, Mr. Paul Padua. Hoping for your favorable response to our request, I remain, sabi po ni Erilson Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs in Relations. Siguradong mamasamain na naman po ito ng mga taga Net25. Palitan nga ninyo. May violation, alangan man. Hindi man sinabi sa sulat na bawal na yung mga taga Net25. Di man po sinabi. Ang sabi nila, palitan ninyo. Kasi hindi sumusunod sa protocol 2 beses na ginawa ito ni Santos, Eden Santos. So kailangan ito para madisiplina po. Ngayon, nag-react po yung Malacanang Press Corps. Ayan yung statement from the officers of the Malacanang Press Corps. The incident involving Miss Eden Santos. The Malacanang Press Corps, through its officers, wrote a letter to the Presidential Communications Office, PCO, to express its grave concern over the development. The officers questioned the supposed protocol breach used as basis and requesting for a member's replacement and firmly opposed such a course of action. The request niya was clear overreach of the PCO's authority, while the officers recognized the need to ensure the president's safety and well-being. It should never be at the expense of the freedom of the press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearse sound bites. Sobra naman ang reaksyon ninyo. Hindi man po tinatanggal yung karapatan ng Net25 na mag-cover. So hindi masasabi na ito suppression ng freedom of the press. Replacement nga, magpadala ng bago kasi masama ang ugali ni Eden Santos. Hindi sumusunod sa protocol. Saka pwede naman siyang ibalik basta tumino na siya. Meanwhile, to instill discipline sa kukote nitong si Eden Santos na masyadong nagmamagaling, kailangang palitan. Siguro kung sinabi ng Palasyo Malacanang, ang PCO, na bawal na sa mga taga Net25, doon kayo mag-react. Tama po yung ating sinasabi dito, analysis. Tingin natin that's fair. Kami dito, pag yung presidente pumupunta dito sa Legazpi, pag pinagsabihan na kami ng Maro, wag na niyang gagalaw. Diyan lang kayo. Wag ikot ng ikot. Doon lang kami pumipirmi. Kasi yung presidente lalapit kung gusto niyang lumapit. Gano'n naman, di ba, ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong? Pero kung ikaw mismo tatakbo ka para maka-scoop, direktang makapagtanong, gusto siguro ni Eden Santos makauna. Gusto magbida-bida. Marami niyang ganyan sa mga taga-media. Gusto maka-scoop. Unahan ko na niya. Ako na mismo yung lalapit. That is sa protocol po, security protocol. So alangan man, ilagay sa peligro yung buhay ng ating Pangulo. Yung ating Pangulo pa naman, left and right yung security threat.
dahil sa kanyang pinagagawa ngayon na kinakagalit ng iba. So sabi nila dito, the officers are hopeful that the matter will be resolved in a manner that strikes a healthy balance between ensuring the president's safety and upholding a free press. Wala man pong sinisikil na pamamahayag. Kaya nga pinapalitan, magpadala na lang yung Net 25 ng bago. Kung ayaw nila, di hindi man yan kawala na Net 25 po, konti man lang ang nanonood sa Net 25 po. Hindi man siya number 1. Ewan ko kung ilan lang yung number ng Net 25 mga kababayan pagdating sa ratings. So, nasanay kasi sila, mga kababayan, sa hindi pagsunod sa mga regulations. Bagong Pilipinas na po tayo. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Malinaw po ang security protocol para sa Pangulo. At siguro, pwede pang mapalampas kung isang beses pala. Pangalawa na pala. So, kailangan talaga umaksyon yung PCO. Tama itong aksyon ng PCO. Mali itong posisyon ng mga kasama niyang reporter sa Malacanang Press Corps. Although the government and the media have clashing objectives, and despite the fact that journalists have different ways of performing the roles, all our decisions should be guided by rationality. Prudence should always be our watchword. Tapos karamihan sa mga tanong nitong si Eden Santos po, mga nonsense man. Narinig na ninyo siya ng tanong si Eden Santos? Mga nonsense? Mga mababaw na mga tanong, di ba? Parang hindi po, journalist. Siguro, hindi pa ito matagal. At iwan ko kung naturuan ito ng maayos sa trabaho ng isang journalist, mga kababayan. O ngayon, yung mga page na trolls ng mga Duterte po, nag-react, nagpakawala ng mga mabibigat na mga pananalita na puro saka-haka, propaganda. A coward's gag order. Why Malacanang fears Eden Santos? Sino naman ang nagsabi sa inyo na yung Palasyo Malacanang natakot sa isang reporter na tulad ni Eden Santos? Masyado naman kayo. Asa na yung mga maisog ninyong leaders? Ano yung hinahinatnan ng mga maiisog ninyong leaders? Pati yung mga vloggers ninyo. Di ba patong-patong na kaso? Ang latest ngayon na ikinaso si Sasot. Kinasuhan ng cyber libel ni Commodore Tariela. Kahapon mga kababayan, ang nag-file ng kaso sa mga vloggers na mga Duterte, si Risa Ontiveros, iyakan sila ngayon. Walang natatakot po sa inyo. Kayo man lang ang salita ng salita na ganyan na kinatatakutan kayo. Yung tinatawag ninyo na leader na mahina, weak leader, ano inabot? Di ba marami na sa inyong mga kaalyado ang nakakulong dahil sa weak leader? Masyado kayong mayayabang kasi. O ngayon, gano'n na naman yung mga pinagsasabi ninyo. Cowards, gag order. Why Malacanang daw fears Eden Santos? Sabi niya dito, itong optic politics. If Claire Castro feels constantly cornered, the solution is not to expel journalists. The solution is to study, to learn, to understand policy deeper than the scripts handed over by presidential speechwriters. Sadly, this is precisely what Castro appears unable or unwilling to do. Ibig bang sabihin ninyo, mas magaling si Eden Santos kaysa kay Claire Castro na isang abogado? Hindi lang ordinaryong abogado, cum laude pa. Hindi try ninyo makipag-debate si Eden Santos kay Claire Castro. Laging ang supalpal pag nagtatanong. Sabi ni Claire Castro, paulit-ulit, kaya kailangan palitan ninyo si Eden Santos kasi sayang ang panahon ng Palasyo Malacanang makipag-usap sa isang tulad ni Eden Santos. Makulit, paulit-ulit, na itanong na, itatanong uli, paulit-ulit, paulit-ulit. Mahilig kayo sa paulit-ulit. Sayang ng panahon na magpaliwanag sa inyong mga reporters na paulit-ulit yung tanong. Nasagot na, itatanong na naman. Palitan ninyo. Ang medyo matino ang pag-iisip, organize ang thought, hindi lutang. Itong si Eden Santos, lutang, parang si Sara, paulit-ulit kung magsalita, walang natatapos na trabaho sa kakadaldalang, paulit-ulit. In the end, the removal of Miss Eden Santos is not about security, it is about intellectual cowardice. An insecure press office led by Claire Castro, unable to defend an administration whose policies crumble when probed by real journalists. Masyado kayong assuming. I-try nga ninyo, open debate. I-try ninyong makipag-debate kay Claire Castro. Kung saan pulutin niya na pinagmamalikay ninyong si Eden Santos. Hindi nga makapagsalita ng straight. Ang tanong niya, mamaya, ikuhan ko sa inyo yung mga
Kasi ng pagtatanong ni Eden Santos. It is a dark day for the press and a darker day for a government so rattled by a single woman's microphone that it must hide behind protocol memos and demand her head. Masyado namang napakalaki yung tiwala ninyo sa abilidad ni Eden Santos. Napakalayo pag dating sa quality ng mga pagtatanong. Parang amateur journalist. Pakinggan natin si Eden Santos magtanong na paulit-ulit. Magpa-hair follicle test ang Pangulo. Ulit-ulit, paulit-ulit. Uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake. Doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan. Sino na po in particular? Kung napanood niyo po, sigurong, ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Pero po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay malinaw na ang pinupost pong agenda ni Eden Santos, agenda ni Digong, agenda ni Sara. Laging hair follicle po, paulit-ulit. Hindi man po mga mamamayan in general ang humihingi. Ang humihingi po si Harry Roque man lang. Pero nang panahon nila, mga kababayan, ay humingi din na magpa-drug test si Digong. Sabi ni Harry Roque, wala niyang karapatan kayo na utusan ng Pangulo. So yun ba Yun ba ang sinasabi ninyong reporter na magaling? Na matatakot si Attorney Claire Castro na isang cum laude? Isang abogado. Hindi nga po maayos ni Eden Santos yung pagtatanong. Paikot-ikot, paulit-ulit, napakakulit. Wala nang ibang isyu. Yun na lang lagi sa tungkol sa hair follicle. Hindi bagay po sa Palasyo Malacanang. Ang kailangan pong reporter nagtatanong ng mga importanteng isyu na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayang Filipino. Ano yung ginagawa ng ating Pangulo para mapaangat ang buhay ng ating mga mamamayan? Yun ang kailangan. Hindi yung mga intrigang ulit-ulit na lang tinatanong. Dapat talaga palitan. Babasa po sa SOCMED, Madam Yusuf. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto niyo... Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Of course. Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba matagal na rin naman yung hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong hair po natin. Hair follicle na naman. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin
Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man Correct. o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, Correct. siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Sa batas kasi, abogado kasi siya, no? Attorney Claire Castro. Ang burden of proof, doon po rest on the accuser. Sila yung nag-akusa, di sila magpatunay. Hindi yung sila yung nag-akusa, magpapatunay yung inaakusa nila. That's self-incrimination. Bawal lang ganyan sa batas. Ikaw yung nag-akusa, di patunayan mo. Alangan man ako magbibigay sa iyo ng ebidensya. Patunayan mo, humanap kang ebidensya. May mga bulok yung pag-iisip nito. At itong si Eden Santos, ginagamit ni Vic Rodriguez, ginagamit mga kababayan ni, yun ang minimension niya ng mga DDS, Yari Roque, yung agenda po ng mga Duterte, yun ang pinopos niya. Di ba nakakairita? Paulit-ulit, ang dami mga issues, ang daming mga bagay na dapat itinatanong na may kinalaman sa kabuhayan ng ating bansa na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yun na lang, lagi hair follicle test. Kung ano yung agenda ng mga Duterte, yun ang pinopos niya. So dapat talagang palitan. Kasi makikita ninyo ang killing nitong si Eden Santos ng Net25. Palibasa yung Net25 mga kababayan ang killing sa Duterte. Huwag na tayong maglukuhan. Napakalinaw po. So ngayon, may violation sa protocol. Tama lang na tanggalin. Palitan ninyo. Kung ayaw ninyong palitan, di wag. Hindi lang naman kayo yung media. Pwede mag-disseminate ng napaka-importanting mga information na kailangan ng ating mga mamamayan. Tama po? Huwag kami mga propagandista ni Digong. Hindi ninyo kami maluluko. Alam namin yung motibo ninyo. At alam namin kung sino yung mga tao ninyo na nagpo-post ng mga agenda ninyong walang kakwenta-kwenta, pansariling interes ninyo sa politika. Ginagawa ninyo pamimirwisyo sa ating bansa. O ngayon, kanina nabanggit ko mga kababayan, yung isang DDS vlogger, si Sasot, si Mr. Sasot. Ayun, pinailan ng kaso po ni Commodore Tariela. Yan Tariela file cyber libel rap against vlogger. Pinailan niya mga kababayan sa Manila Prosecutor's Office ngayong araw na to through the assistance of the Movement Against Disinformation or MAD. This legal action niya is necessary response to a series of baseless, malicious, and deeply personal online attacks that have targeted not only my private life but also my duties bilang spokesperson for West Philippine Sea ng ating Philippine Coast Guard. Sabi po ni Commodore Tariela, while I fully respect the role of free speech in a democratic society, that freedom does not extend to the willful spread of disinformation, personal defamation, or efforts to erode public confidence through falsehood. According to Tariela, Sasot made social media posts from July 2024 to October 2024 accusing him of bribery, corruption, and cheating. Tariela said that the blogger claimed he was receiving $4 million as talent fee from the United States allegedly to issue anti-China remarks in the West Philippine Sea dispute, as well as getting 3 bags filled with undeclared items from the home of House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So sabi po ni Tariela, ito niya aking desisyon to charge Sasot should be a reminder to the public that freedom of expression must always be anchored in truth, responsibility, and respect. This step niya is not solely about defending my name. It is about standing up for every public servant who silently endures online abuse and misrepresentation. I hope this case sends a clear message that truth matters and that those who serve the public deserve both respect and protection from malicious attacks. Sagot naman ni Sasot, Tariela is suing me for calling him a Philippine Military Academy cheater. He should have sued Major Edgardo Arevalo, who said in January 5, 2004, as reported by Philippine Star, that the committee found prima facie evidence that the 8 cadets
which includes Tariela, cheated in their Management Information Science class, sabi ni Sasot sa kanyang post. Under the judicial system, Commoner J. Tariela has all the right to file a case against anybody, Sasot stated. The blogger added that she will wait for the legal complaint to be served in her current residence, which is outside the Philippines, so she can file her response. Kahit saan ka pang lupalop, importante, may kaso ka na ngayon. At sabi nga, pasasaat, aabutin ka ng mahabang kamay ng batas. At pag naabot kayo ng mahabang kamay ng batas, iyakan yan, siyempre. Mangingiyak-iyak kayo niyan. Tulad ni Tebes, napaiyak nang makita yung kanyang nanay kasi nagtago siya sa ibang bansa. Nasira yung buhay. Kayo man lang yung sumisira sa buhay ninyo Dahil sa inyo pong pagmamalabis, masyado kayong nagmamagaling Yan ang problema dito sa mga DDS, mga kababayan. Masyadong maligalig. Tama ba? Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.